Good morning. Happy New Year sa inyo tanan. Salamat gid sa Ginoo sa nga dugang tuig nga ginhatag sa atong tanan. As we worship God, please all stand and let us sing Revive Us Again. Ready now, sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is dead. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill its heart with our love, with soul rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. In Psalm 105, verse 3, exalt in His holy name, rejoice, you who worship Him. Mag-pray kita, Lord. Thank you, gid Ginoo, nga ikaw ang Diyos, among labing balaan, gamhanan niya Diyos sa tagsa Ginoo sa amon nga kabuhi. Thank you, Lord, sa sining nga tinuig, nga ikaw Ginoo nagpakig-upod sa amon. Ito sa first Sunday, sa sining Ginoo nga tuig, nga makasimba kami Ginoo sa imo, makaalagad kami Ginoo sa imo. Salamat kay Ginoo, kaya ang katutom nimo nagapadayon sa pagpakig-upod, kag ang bugay Ginoo nimo. Sa subong Ginoo nga aga, luyag ka namon simbahon. Tapos naman yung doon, ito gamit sa iyong tulong, gamit
Thank you, kids, sa Cornell family, sa mensahe sa bahanon. He is all we need. Amen? Wala na iliwan mga abyan nga kinanglanon ta sa sini nga kabuhi. Amo lang gid na ang aton manluluwas nga mo si Kristo Jesus. Because Jesus is always the same. Ngayong aga sa iyo tanan, Happy New Year. So, salamat gid. Sino naka-tune in last December 31 sa aton nga special episode sa aton nga New Year's Eve? So, dito gina-encourage kita nga i-crossover naton ang 2021 to 2022. Kag sa maga-crossover kita like Joshua, then dapat maging flexible kita. Bangon kay may mga changes sa aton life from 21 to 22. May mga changes kita. And we do not know kung ano na nga mga changes. Not just be flexible, but also be focused. Ano aton i-focus is the Lord Jesus Christ, because Jesus is always the same. May mga changes sa aton palibot, aton kabuhi, but Jesus is always the same. And be faithful. Set yourselves, o set apart, o sanctify yourselves. Get right with God. Amo na ang aton kabuhi mga abyan. Kung napaslawan kita sa aton life last year, then get right with God for this year 2022. And be futuristic, because tomorrow, no? And then be fearless. Tomorrow, the Lord will do wonders among us. Kaya kita kay balo mga abyan, by next week, wala na si COVID, no? And be fearless, because I am with you. Magatindog ka mo, nga sa church, kag magapangamuyo kita. Ginoo, matuod gid amay, nga wala kami sarang mahimo kung wala ikaw. Ikaw, Ginoo, ang amon kinahanglanon, sa amon pagpanlakaton, Ginoo, sa sini nga tuig, kag sa amon bugos nga kabuhi, Ginoo. Iyaman kami subong sa pagpamati sang imong balaang pulong, kag patawara kami sa amon mga sala. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magapungko kamo. Subong ang mensahe nga aton pagatunan is be basic. Tanan kita nagaagi sa ginatawag basic. Sa imo nga pagtuon,
Kag anuman nga mga ginahimo mo diri sa duta, kung ikaw isa ka atleta, ginaagian mo gid ang basic. Kung ikaw nagatuon, klase, ginaagian mo gid ang mga basic nga mga bagay. Importante ni mga abyan. Kag ining pulong nga basic amo ning mga pinaka-essential ingredient o prinsipyo o procedure sang imo kag sa akon kabuhi. And it is true, ang pinaka-fundamental gid sa aton kabuhi bilang mga anak sa Ginoo ang aton kaluwasan. Amo nang pinaka-basic sa tanan gid nga dapat ikaw kag ako nakabaton sa Ginoo bilang aton Dios kag manluluwas kag may ara ka relasyon sa Ginoo. Kag bilang mga anak sa Ginoo, may mga basic nga mga bagay nga amo ning pinaka-importante sa imo nga life kag sa akon nga life. Kag kon wala ini, very hard for you to serve the Lord. Kag ano ini nga mga basic mga abyan? Ang pamangkot sa aton kabuhi, are you living your life on purpose? Are you living? Kung isa, nagkakapaslawan ang mga Kristohanon sa pagkabuhi. Kung ano gid bala ang purpose sang iyang existence sa sini nga kalibutan. Ano gid bala ang purpose bala nga ginbuhi pakita sa Ginoo last year kag tubtob subong? Ano gid bala ang purpose bala nga ginluwas ikaw, ginluwas ako? And I do believe mga abyan, nga ang Ginoo may ara pagid siya katuyuan sa imo nga life kag sa akon nga life. And ang pamangkot mga abyan, are you living your life on purpose? Having a life purpose guides all your choices and it shapes the direction of your life. Amo na mga utod bala nga kung ang imo nga purpose, amo ang imong kaugalingon, then ang imong mga choices is for yourself only. Amo na nga ang imong kabuhi is what you are bangod sa imo nga purpose. Kung ang imo nga purpose ang paghimo sang mga sala, then amo ni ang naga-shape sing direction sang imo nga life. So having a life of purpose it guides all your choices. Kung if your purpose is for God, ang imong mga decision, ang imong mga choices laban for God. And then, bangod kay ang imong mga choices laban for God, then amo na naga-shape sa imong nga kabuhi. Kag amo na ikaw subong, kag ako subong, bangod sang imong mga choices sang imong nga life. Then, it is your unique GPS. Amo ni ang magaguide sa aton. Everyone has purpose in life. Anong purpose nga nag-eskwela ka? May purpose. May purpose nga namana ka, nangasawa ka, may purpose ang tanan. Nga nagtrabaho ka, may purpose ang tanan mga abyan. Nga nag-business ikaw, may purpose ang tanan. But it is obvious that many are living their lives for the wrong purpose. Isa bala bilang mga anak sa Ginoo, ang aton kabuhi bala out of purpose. In Luke chapter 2, 12 verse 19, the Bible says, "And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry." Ano ang hambal niya sa iyang kaugalingon? I will say to my soul, eat, drink, and be merry. Para sa iya mga abyan, kung sa Ilonggo pa nga translation, bala, para sa iya, ang iya nga purpose, magpahuway-huway lang ako anay. Magkaon-kaon, mag-inom-inom, kag magpangalipay. Diri sa iyang statement mga abyan, wala malang sa iyang hunahuna ang Ginoo. Ang ara sa iyang hunahuna, ang iya lang kaugalingon. Munahambal niya sa iyang kaugalingon, kalag. Damo ka ipon, damo ka kwarta sa palaboton nga mga tinuig. So ang ato ni muon, kalag, pahuway-huway kita anay. Kaon-kaon kita. Kag magpangalipay.
Wala gid sa maghuna-huna bala nga paway-huway, alagad sa Ginoo, pero ang iyang kaugalingon mga abyan, may ara siya, nagakabuhi siya, sang kabuhi nga wala gid purpose to live or to serve God. Now, some of the purposes people live for, some live for pleasure. Our society has been described as hedonistic society. Ang hedonism means the pursuit of pleasure. A way of life devoted to pleasure. Amuning filosofiya sa ginatawag hedonism. Walay iban sa ilang una-una, desire nila is only for pleasure, for happiness, satisfaction, and for joy. Wala gid sa ilang una-una nga ang ilang i-pursuit is godly life or to be like God or to serve God, but their pursuit is pursuit of pleasure or devoted to pleasure. Amning makita mo sa mga tao subong. Yang ilang kabuhi bala, inigbugtaw, inigtulog, ang ilang gina-desire is only for pleasure. In 2 Timothy chapter 3, and verse 1. But know this, that in the last days, perilous times will come. Traitors, headstrong, haughty, and lovers of pleasure rather than lovers of God. No kanami bala sa verse 4 bala nga palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sa kalibutan sang sa Ginoo. Amo ni mga utod bala nga nagasuffer ang hilikoton sa Ginoo. Kay kita nga mga Kristohanon o ang mga Kristohanon mas ginapasulabi niya, ginatagaan niya sang tion ang mga kalipay nga iya sa kalibutan kay sang kalipay nga iya sa Ginoo. Amo na mga utod sang Dios mabudlay gid sa aton. Kay madamo sa mga Kristohanon nga nagkabuhi out of purpose. Why? Bangod kay mas more ang ilang time sa kalipay, sa kalibutan, kay sa Ginoo. That is why mga abyan, some live for pleasure. Life is not one big party. Christmas is over. New Year's is over. Life is a mixture of things. Hindi tanan mga abyan nga angaton kabuhi, party lang. Hindi tanan nga aton kabuhi, kasadya lang. Life is a mixture of things. May eskwela, may party, may fellowship, may kasadya, may family gatherings, may reunion, may pagsimba, may pag-alagad. And that is life. It's a mixture of things. Problema lang mga utod. Kay may mga tao, ang ilang pagkabuhi, party lang, party lang. Para sa imo, amo nang kabuhi nila. But you know mga abyan, in Ecclesiastes chapter 3 and verse 1, to everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Magsiling kita under heaven mga abyan, it refers diri sa kalibutan. That a time for every purpose. Sa Hilonggo pa, may tagsa kation ang tanan nga buluhaton diri sa kalibutan. Hindi tanan tion nga ikaw magpanglaba. Hindi tanan nga mga tinion nga ikaw magpanglimpyo sa balay mo. Hindi tanan nga tion nga ikaw magparty lang. Hindi nga tanan tion nga ikaw mag-eskwela lang. There is a time for every purpose under heaven. A time for serve, a time for worship, a time for service, o tanan mga utod sa Ginoo. Pero amo nang hambal bala mga utod. Isa may mga Kristohanon ang ilang excuses sa paghalagad. Gaobra ako. Hindi tanan. May season ang tanan. Tapos na ang Christmas.
Daw ang hunahuna gihapon sa mga tao daw Christmas sa gihapon. Tapos ng New Year, pero ang hunahuna sang tao daw New Year sa gihapon. Mga utod. Bisa may mga estudyante hindi sila makaalagad sa Ginoo kay di busy ko sa akong module. Mga estudyante may time sa pag-eskwela, may time sa imo nga module, pero may time man nga mag-recess ikaw, mag-untat ikaw because there is a time for God, a time for everything. May time mga abyan nga magsiling kita, manglimpyo ko sa balay. May time nga magsiling ikaw, malakat ko anay. There is a time for every purpose. Now, what if we live for purpose? Ano ang may tabo sa aton kabuhi kung ang aton kabuhi diri sa kalibutan, amo na lang ini, live for pleasure. Amo na nga mga tao gani, ang iya nga pleasure, pagkita niya sa iya nga barkada. Magsiling iyang mga barkada, okay na, goodbye na, bye-bye na, see you naman next week. Pag-abot niya sa balay, pangod kay nagkabuhi siya sa pleasure, para ma-enjoy naman siya, malipay naman siya, ang iyang himuon din is cellphone. Wala na may barkada, cellphone. Ala, bilog adlaw, cellphone, laptop. Kaya muna sa iya ang naghahatag sa iya sang pleasure. Karon kay kabisi, walay signal, di na ma-enjoy ang iyang laptop. Kuha naman siya sang controller, kadto naman siya sa TV. Enjoy ko lang taw TV. Mga utod, if we live for pleasure, when are we going to have time to talk to God? If we live for pleasure. That is why mga abyan, if we live for pleasure, damo sa mga Kristohanon, that they have no time to talk to God. O makasiling ka ba lang nga wala ka na time sa pagpangamuyo, bangod kay ang imo nga purpose is to live for pleasure. You have no time to meditate on God's Word. Actually, mga abyan bala, no? Last December 2031, nag-decide ako nga nami, siguro, kay last December 25, wala ko naka-live. Iko mag-live ako. Hambal ko nga, prepare ka lang, Ma'am Russell, sang special number. Mag-text lang ko kung ready na ko nga maka-live kita. Kaya nga akong purpose, mga abyan bala, nga at least sa sinaman lang nga tion, bisan 30 minutes bala, nga makita ko lang, di man ko makita, kaya diri kita naka-virtual kita. At least, sa akong una-una, nga bisan man lang magpungko ang mga anak sa Ginoo, bala, nga sa tunga sa aton ka busy bala, at least may time man lang kita nga makapungko kamo, ayan, sa imo nga cellphone, sa imo nga TV, kag makapamalandong kita as a church, nga makabati kita sa pulong sa Ginoo. Pero mga abyan, isa sa kabisi sa mga tao, sa mga Kriston, I don't know kung ano inyong ginabisihan last December 31. Probably busy ka mo, lantaw sa inyong mga cellphone, mga greetings din na, o mga pictures, or ayan, busy ka mo, luto. Amo nang hambal ko gani, 10 p.m. mag-live kita kay, ang akong una-una mga abyan nga, by this time, tapos na sila luto, preparado na sila, and they have time for God's Word. Pero ang problema mga utod sa Ginoo, kay they have no time to pray as a family, no time to listen, to meditate on God's Word. For what reason? Nawili kita sa mga butang diri sa kalibutan. And when we are going to have to worship and serve God, if we live for pleasure mga abyan, when are we going to have to worship, time to worship and serve God? That is why very hard for us sa mga Kristohanon na magsimba sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, because ang ilang purpose is to live for pleasure. Now, some people wake up each day for only one purpose, to seek pleasure. But pleasure does not bring joy, happiness, or contentment.
Amo ni mga utod sa Ginoo. Nga ang ila bala nga, ang ilang ginasik is pleasure. Tantawa bala no? Ang mga dili nakakilala sa Ginoo bala, ang ilang ginasik sa pag-celebrate sang Christmas, sa pag-celebrate sang New Year, amo ni mga pleasure sa kalibutan. Pero wala kita kay balo, wala sila kay balo nga ang pleasure, wala gid nagadala sang matudtod nga kalipay, kag kabulusgan sang ila nga mga kabuhi. So, the first mga abyan, some people live for pleasure. I hope mga Kristohanon, walay problema nga kita ma-enjoy nato ang aton life diri sa duta. But always remember, there is everything, there is time for everything. May haragit tanan tiod mga abyan. So, hindi naton isipon nga, amo lang ni himuon ko. No. There is a time for every season. That's the second. Some live for popularity. Ang word nga popularity, mga abyan, bala, gusto sa mga tao nga ma-admire sila. In 2 Timothy, chapter 3, verse 2, for men will be lovers of themselves. Will be lovers of themselves. The lost world would rather to be popular than be right with God. Amaning kalibutan ta mga utod. Mas maayo pa nga ako maging popular sa kalibutan kay mapopular ako para sa Ginoo. So amo ni mga utod bala, the lost world will rather be popular than to be right with God. Kabisan hindi man sakto ang akon kabuhi, ang akon ginahimo, importante nga ako ma-admire sang mga tao. Muna usay, makita mo bala sa internet, kabisan dili maayo ang ilang mga ginahimo. Ilang ginahimo kay gusto sila sang mga likes. Diba? Kung may mga mag-likes, kagdamo mag-views, magsiling din, sikat na gid ako, kay bilog kalibutan din ang makakita sa akon. Naghama ko na 2,000 views, 3,000 views, 1,000 likes. Mga utod sa Ginoo, popularity is the purpose of the world. Amoy niya ang purpose sa mga tao sa kalibutan. Nga gusto nila nga mangin popular sila diri sa kalibutan. Now mga utod sa Ginoo, you can be popular today. All you need to do is to please the people you want to be popular with. Paano ikaw mangin popular sa mga abyan mo? Paano ikaw mangin popular sa mga kaupod mo sa trabaho? Paano ka mangin popular sa mga tao sa palibot mo? Dress like they do. Kagang tao mag-admire gid sa imo. Manahambal ko ganina, sandito kami sa SM. Tingala gid ako nga, damo sa mga teenager, nga ilang mga bayo, kabus. Gakakitang pusod. Ikaw daw, araw-araw na yung mga bata. Malantawa ba na yung mga babayo? Mga teenager pa na. Bisa, dili man teenager, bisa may mga bana na. Makitang pusod ba? Then, pag tunin ko sa TV, nakita ko man nga mga artista, ang ilang mga bayo, kabus man. Gagakita man ang pusod, God, amoy ni ang sikreto. Amoy ni ang rason. You know mga abyan, kung gusto kita mangin popular, dress like they do. Talk like they do. Go where they go. And engage in the activity they enjoy. Ano ba lang mga aktibidades mga abyan nga daw na-enjoy gid sila maghimo sila. May subong ang ginapalibgan sa mga tao subong ini ba lang pulong at TikTok, no? TikTok. Okay lang tanay kung mag-TikTok ka ba lang magwali ka pa sa pulong sa Ginoo, okay lang na. Pero kung nagahimo ka sa mga dili maayo sa tubangan sa Ginoo for the sake nga ikaw makilala, ma-admire, mga utod sa Ginoo, live for popularity. Now,
people do many things to be popular in our society. Ano ang ginahimo sa mga tao agud ma-admire sila, makilala sila sa mga tao sa bilog nga kalibutan? Some put rings in their nose, ears, eyelids, and tongue. Mga babae, sa diin gid ginabutang ang inyong mga earrings. Pila ka bilog? Dapat. Pero may mga babae na agod ma-admire ang ilang mga abyan, mangin popular sila. Dire. Mga utod. May mga tao mga utod, lantawa bala ni nga lalaki ni. Puno ang iyang guya sa mga ano dang ginabutang niya. Pero makita mo man, nakilala siya sa bilog nga kalibutan. Kung ikaw isa ka anak sa Ginoo, kag nakilala ikaw hindi sa imong kabuhi, sa pagalagad sa Ginoo, kundi nakilala ikaw bangod sa mga bagay nga ginabutang mo sa imong lawas nga hindi amo, then you're out of purpose. And some may tattoo. Sa una mga abyan, ang may tattoo, ang mga tao lang halin sa prisuhan. Sa unang mga tinion, kakita gani kasang tao nga may tattoo, gapalayo ka. Kuha ninyo? Sa anong rason nga nagapalayo ka? Kaysa mo una, halin ni sa prisuhan. Pero subong mga abyan, ang tattoo daw fashion na lang sa kabuhi sang mga tao. Kung gusto ka nga maging gwapo, kagwapa, patato ka. Kung ma-admire ikaw, gusto ka nga ma-admire ikaw sa imong mga abyan, mga upod mo sa trabaho, patato ka. Amo na nga sang una, makita mo lang nga ang nagpatato, lalaki lang. Subong damo na nga nagpatato, mga babayi. Kalabanan, dire. You see mga utod sa Ginoo. Kag ina-admire sila. May isa ka bata na mangkot siya sa preacher, Pastor, pwede bala magpatato? Hambal sa preacher, kung dili ka anak sa Ginoo, wala kay relasyon sa Ginoo, di, kung gusto ka magpapatato, patato ka eh. Pero kung anak ka na sa Ginoo, hindi dapat magpatato ka. Pero, kung ara na ina sa imong lawas, before ikaw nagbaton sa Ginoo bilang iyang Diyos kag manluluwas, din wala kitay mahimo kay ara na. Pero kung ikaw anak sa Ginoo, may relasyon ka sa Diyos, dapat gid hindi ka magpatato. May verse mga abyan, Leviticus chapter 19 verse 28. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. Why? Because I am the Lord. Nor tattoo any marks. Dapat kit mga utod bala nga ang aton lawas bala. Hindi naton ini i-allow ang mga tao nga mag-vandalize. Nga anong rason mga utod sa Ginoo? Because in 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? Take note, you are not your own. Who owns your body? God. Kung ikaw may balay, kag may mga tao magsulod sa imong nga balay, kag magsulat-sulat sa dingding sa imong nga balay, how do you feel? Mangakig ka? Migo, this is my house. Dili pwede na sulat-sulatan akong balay, this is my house. Respect my house. Kung magsulat-sulat ka, go out. The same true. Your body and my body is God's temple. Sino mga abyan ang mag-grieve kung imo i-allow ang mga tao nga magsulat-sulat sang imo nga lawas, mag-drawing sang imo mga lawas? God Himself, because God owns your body. Isa gani, may mga parents,
Nga ginatudluan niya ilang mga kabataan nga magpatato-tato, bisan to, ma-erase mo lang na pastor. Di ba? Hina ba lang mga ibutang nga sticker, ba lang nga inigkuha sa sticker, may tattoo na dayon. Akala mo katuod, bilang, uy, migo, toto. Sa una nga may face-to-face pa dire, tamo sa mga kinder dire, even kani iban, nursery pa nga, kung may mga okasyon sa Banwa, kung makakadto sa Boracay, pag-abot, may mga tattoo na, ma-erase mo lang na pastor. Tod na mga utod, ina nga mga tattoo sa lawas sa aton kabataan, ma-erase mo lang ina, pero magpabilin ina silang pangunauna, mag-abot ang tion, magdalagko sila, nga sila mismo ang magpatato. That is why mga Kristohanon, always remember, your body and my body is for God. You were both at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Mga Kristohanon, may mga tao nga agod nga ma-admire ang ilang mga abyan, ang ilang mga relatives probably. Ang ilang ginahimo is amo ining ginahimo sa mga Kristohanon. Ako kasubo lang bala mga utod sa Ginoo. No? Kasi may makita ko nga mga Kristohanon nga ma-met mo face to face kag inig-isa nila sa ilang kamot kay mubo ang ilang ilang sani bilang nga bayo, pag-isa, makita din nga, may tattoo. Kabudlay. Pero wala sila kay balo mga abyan. Nasa tagsa katusok sang dagom sang ilang nga lawas, agod markahan ang ilang nga lawas, ang nagakasubo, amo ang Ginoo nga nagbakal sang imo nga lawas sa iyang hamili nga dugo. That is why mga abyan, Pilate released Jesus. For what reason that Pilate released Jesus to the crowd so they crucified him? For what reason? Because he was a politician that wanted to please the people. Amo ni si Pilate. Hindi niya ma-please ang tao kung dili niya i-release si Jesus Christ sa iyang life. Kaya ang ginasinggit sa mga tao probably is crucify. Pilate, hindi ikaw ang amon leader kung dili mo i-release si Jesus Christ. And Pilate want to please people, he released Christ and he pleased people. Amo na kita nga mga Kristohanon bala. Agod nga ma-please naton ang tao. May isa ka bagay nga dapat naton i-release ang aton kabuhi, and that person is the Lord Jesus Christ. Gin-release naton siya nga mangin Lord sa aton kabuhi. Nga mangin master sa aton kabuhi, to the point nga ang aton motibo is to please people. Subong, tawa bala no? Ang kabuhi ni Pilate bilang isa ka politician, isa ka kakita man sa mga politician subong. Di ba? Isa bala maluoy lang ko sa aton mga politiko kay kung magsiling gani ang crowd nga, dance is cool. Dance tayo. Kaluluoy. Pero kung wala may election, dili man mag-dance. Please respect me as your... Pero kung during na gani sa election, di ba? Dance. Ano pang ipahimo din na? Kung pwede lang nga, bit, cruel, cruel siguro. Ligid-ligid, matambling-tambling sa gani. For what reason? To please people. Kita nga mga Kristohanon, I rather please the Lord than to please people. Bahala na nga, hindi ko ma-please ang tao as long nga may ma-please ang akong kabuhi, and that person is no other than Jesus Christ. And that's the very purpose ang imo nga life kag sa akon nga life. Bisay mo untang mga bagay, bisan ay balaan ta nga hindi amo sa tubangan sa Ginoo, because we want to please our friends. We want to please our colleagues. And we want to please people. We want to please our boss, our manager. Or we want to please our relatives, brothers. But let us
be rather please the Lord than to please people. Amo ni mga utod sa Ginoo gabay nga sa aton kabuhi, amo ini ang magbutang sang aton hunahuna kag kabuhi. And some of the purposes people live for pride. In 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men will be lovers of themselves and proud. They try to impress the people they associate with. Mga biyan, wala may problema nga magbakal ka sa anong mga bagay. Basta ang imong motibo sa pagbakal sa sinang mga bagay para sa imo kag kinanglanon mo. Pero kung magbakal ikaw sa mga bagay, bisan di mo kinanglanon, pero magbakal ka sa sinang mga bagay to impress your friend, to impress people, and that's a manifestation of pride. Sino sa inyo diri nagbakal sang bag nga worth 10 million? Anybody? Ha? Sino ang popular nga asawa nga nagbakal sang bag nga worth 25 million? Di ba? Okay na, pastor, kay bilyonaryo. Okay, bilyonaryo. Anong purpose nga nagbakal kagid sina? Need or wants to impress people? Wants to impress people. Amo na nga kung magdala sa sina nga bag mga abiyan nga worth 10 million, 5 million, ang mata sang tao wala sa nagdala sang bag kundi ara sa bag. Grabe. Ano nang klase nga bag man nga? Grabe gid ka mahal. No? Kung isa pala mga utod sa Ginoo, mag-attend ka mo sa mga kasal, kabisan ano kamahal sang inyong mga bayo, baklon mo. Pero kung magsimba ka gani, ang imong bayo daw, magulang lang sang balay. Pero kung magkasal na gani, attend gani mo kasal gani, ang mga gown sang aton mga babae, pila ng gown mo, Miga? Miga, balahaw. 8,000 lang, Miga. Wow! What's the purpose? To impress. And that's pride. Amo na mga utod sa Ginoo kung may kasal gani, ang mga ninang kag mga ninong, pabunggahanay lang, okay lang sa mga lalaki, kaya mga lalaki manghulam lang kamig barong. Nga tag 490 per use. Pero ining mga ninang gid, wala gani makaigo sila, patahay ko ga. Gown pa na. Kung isa, mahal pa ang ilang gown kaysa ging kasal. Kag may araman mga abyan, nga mga nagakasal, nagpakasal, nga pirti man ang ilang gown, worth 10 million gown, 5 million gown. Ano na ang klase? Ano na mga gold ang ara dira? Mga utod? What's the purpose? They try to impress the people they associate with. Wala problema mga utod sa Ginoo nga maggasto ka sang mahal gid as long as your motive is always right. Some live for pride. No, grabe gid balang bugal bala. And pride was the purpose of Lucifer. Sang dito sa langit sa Lucifer mga abyan, ang iyang purpose is to be like God. Grabe ang bugal sa kabuhi ni Lucifer. Amo ni ang iyang purpose. Lucifer was created by God to serve God. But his purpose was magpabugal siya. And it was the reason of his fall. Mga utod, hambal sa Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Matuod manggid. Una gid ang bugal, ayha ang hulog. Dili una ang hulog, di ba? Ano man kataas ang imong lupad, amo man kataas ang imong lagpak. The more nagataas ang imong lupad because of pride, and once mahulog ka, sakit gid ina kung kisa amo pa na ang cause sang imo nga death.
That is why, mga abyan, some live for pride. But the question asked this morning, are you living your life on purpose? If you live for pleasure, then you are not. If you live for popularity, you are not. If you live for pride, then you are not. Mga utod sa Ginoo, nga agid bala nga anong nagaproblema kita sa aton pagpangalagad sa Ginoo sa last year because ang aton purpose wala nagakasinanto sa purpose sa Ginoo sa imo kag sa akon kabuhi. Now, let us emulate Paul. Some people live as Paul. Amo ni hambal ni Paul sa iyang gisulat sa Korinto, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. Kag ano ang maayo nga i-imitate naton sa kay Apostol Pablo? For me to live is Christ. May isa lang gid ka purpose si Paul sa iyang life after nga siya ginluwas sa Ginoo, and that purpose is to live for Christ. Purpose life. Paul's purpose in life was to live for Christ. Mga abyan, kung ikaw kag ako magkabuhi kita for Christ, we have time to pray. We have time to read His Word. We have time to worship. We have time to serve if that is the purpose of your life and my life, to live for Christ. But if your purpose is for pleasure, for popularity, and even for pride, then out of purpose ikaw, mga abyan. Our purpose in life is to recognize that God has placed us here for a reason. Have you mind this, mga utod? Nga agin buhi ka pa sa Ginoo last year. Nga agin buhi ka pa subong sa Ginoo. Because God has a reason. And we are to determine the full God's plan for our life. Paano na ito ma-determine ng mga abyan? Is through determination. In Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me. Bangod kay determinado si Apostol Pablo nga magkabuhi para kay Kristo Jesus, sambal niya tari, bisan ano ang matabo sa akon, basta matapos ko lang ang buluhaton nga ginhatag sa akon sa Ginoong Hesukristo. Anong buluhaton niya? Amo ang pagwali, ang pag-alagad sa Ginoo. Amo na, mga abyan, hindi naton irason gid ang kabudlayan sa aton kabuhi nga hindi naton ma-fulfill ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Tanan man kita nabudlayan. Subong nagatubang kita sang pandemya. Isa kakasubo lang ko gid mga Kristohanon. Na may mga time gid nga ang mga Kristohanon hindi na lang gid sila kamaan magsakripisyo para sa Ginoo. Pero sa ano nga mga bagay, they're willing to die man para sa mga gusto nila nga mahimo sa ilang kabuhi. Di ba? Not willing to go to church, worship God. Kaya nahadlok sila. As I said, mga abyan, pero wala sila nahadlok magkadto sa bangko. Wala sila nahadlok magkadto sa mga market. Sino sa inyo diri ng merkado sa 31 nga bisan gaginutok? Be? Wala'y distancing, pero wala ka nahadlok, di ba? Mga abyan, this is determination. None of these things move me, even this pandemic. Wala'y inunta makapabag-o sa akon, determination. If your purpose is for Christ, determinado ikaw, mga abyan. Anuman nga mga kabudlay, nga atubangon ta diri sa kalibutan, kay ikaw, ang imong purpose is to live for Christ. And dedication. Paul was dedicated to living for Christ. That is his. How can we fulfill God's plan for us? Not just determination, but also dedication. Muna hambal ni Apostol Pablo, for me to live is Christ. Mga Kristohanon, this is your purpose. Not to live for sin, not to live for money,
not to live for self, but to live for Christ. For what reason? Because He is your Savior. Mga amyan, what is your purpose in life? Very clear, our purpose is not popularity, is not pleasure, is not pride, but our purpose is for Christ. And I hope and pray mga utod sa Ginoo nga mag-umpisa ini nga tuig 2022 kung last year out of purpose ang imong life and this year magsiling ka, Lord, i-realign ko Ginoo nga akong life's purpose sang imo Ginoo nga kabubuton. And from now on, God, I will live for Christ. Because if you live for Christ, you have time for Christ. Time to pray, time to read the Word, and time to worship, and time to serve. Mga biyan, Happy New Year. May I request everyone to please stand. Ginoo, damo kami nga mga kapaslawan. Yan Ginoo, last year, sa isa ka rason Ginoo, kay nga amon purpose is for pleasure, popularity, and pride Ginoo. To the point Ginoo, na kung isa budlay sa amon ang pag-alagad sa imo Ginoo. Isa Ginoo, ginapasulabi namon ang mga kalipay sa kalibutan kay sa mga butang nga magahatag sang kalipay sa imong atubangan Ginoo. Lord, i-change Ginoo nga amon perspective, i-change Ginoo nga amon mga life's purpose Ginoo. From now on Ginoo makasiling kami like Paul that for me and my family we will live for Christ. Upod Ginoo sa amon mga asawa, upod sa mga bana, kag sa bilog namon nga pamilya Ginoo, we'll live for Christ. Not just for 2022 Ginoo, kundi bilog namon nga kabuhi tubtob ikaw magkuha. Ayan mag-abot Ginoo sa pagkuha sa amon. I hope and pray Ginoo nga amon ni ang purpose namon, nga himuon namon sa amon pag-alagad sa iyo. Patawara kami Ginoo sa amon mga sala. In Jesus' name, amen. God bless you and good morning. And ihatag ko ang time sang aton nga leader. Salamat gid sa pulong sa Ginoo nga aton nga napamatinan kay ganatunan sa subong nga aga. Kay sa aton nga pagtakop sa liwat nga pangabayo kamo sa pagtindog, let us sing Is Your All on the Altar. Ready now, sing. You have known for sweetness and for faith to increase, and the earnest fervently pray. But you cannot have rest or be perfectly blessed until on the altar is laid. Is your all on the altar?
peace and sweet rest as you lead in your body and soul. You can tell all the love He will send from above, and how happy our hearts will be made. Of the fellowship sweet, we shall share what is sweet when our all of the earth is laid. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control. You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield in your body and soul. Ginoo gabay, amon ay Ginoo amon pangamuyo nga halad namon Ginoo nga amon lawas, amon kabuhi sa imo Ginoo nga altar. Gabay Ginoo nga hindi kami maghalindira. Amon idikara nga amon Ginoo bugos nga tion sa pag-alagad Ginoo sa imo. Salamat Ginoo sa imong pagpanumdom nga ang tanan nga tion dire, tanan ng mga butang ginahimo namon Ginoo, may ara gid tion. Gabay o Dios nga sa amon kabuhi, amon ang handom mo namon Ginoo nga magkabuhi kami para kay Kristo Jesus. Alagaron ka namon Ginoo sa bugos namon nga kabuhi. Patawara kami Ginoo sa amon mga sala. Ibalik namon ang tanan Ginoo, pagdayaw, pagpasalamat sa imo. And now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen. Amen. God bless you all. Please be seated.